ayun, yan na yung College Fjord. Feeding on high-calorie fish that gather in schools. These whales have an appetite that matches their size. Humpback whales average in at 45 feet long and weigh 35 tons. Feeding almost 23 hours a day, a single humpback whale consumes over 1 ton of food in one day. Like many of you, humpback whales have traveled from far away to reach Glacier Bay. While they spend the summer feeding here, most of our whales migrate all the way to Hawaii to spend their winter. This is a 2,500-mile journey one way. It takes about a month to complete. But why do they travel such a long distance twice a year? It's believed that these animals choose warmer waters to spend the winter. Near Hawaii, they can reduce the amount of energy they lose by giving birth to and raising their calves. Their calves are not born with enough blubber to make it through a northern winter. Humpback whales do not eat when they are wintering further south, and they return to Glacier Bay's waters each year to gorge on the fish they need to survive. Generations of whales return here in Glacier Bay for their mothers to keep them as calves. Humpback whales are usually spotted first from a distance when they expel air from the blowholes at the surface. That vaporized polar bear can be seen for miles. Catch a glimpse of these animals on the move here in Glacier Bay before they make their epic journey to warm waters this fall. Alright, good morning. Good morning guys, good morning mga boss. So pupunta kami ngayon sa Glacier Bay dito sa Alaska. Yan, makikita nyo sa likuran ko mga snow yan, bundok yan, mga bundok yan. Makikita natin doon, ayun, puro snow na yung kabundokan doon. So ayun, samahan nyo ako at ipakita ko sa inyo yung ganda dito sa Alaska. Sa parting ito, yun, marami tayong snow makikita gawa ng pupunta kami ng Glacier Bay. Good morning. Mga 10 o'clock natin namin doon sa may Glacier Bay. Sightseeing lang yun. Andito lang kami sa gitna ng walang puwerto. Kaya yun, makikita natin puro yelo. Punta tayo doon sa kabilang side kung anong makikita din natin doon. Malakas yung hangin, malamig dito, malamig. Yan. Tirik yung araw dito pero sobrang lamig. Ayan. Ayun, nanggagaling kami ron kanina. Yung mga nadadaanan namin, puro mga bundok yun, kabilang side na yun. Ayan o. Masarap dito banda, mainit. Kasi nasisikatan tayo ng araw. Pero dun sa kabila, malamig siya gawa nung hangin, hampas ng hangin. So andito tayo ngayon sa may likuran ng barko. Kung tawagin ay aft. Ayun, makikita natin dyan mga puro bundok din. May mga yellow yung ibabaw, may snow. Yan, bundok dito banda, wala, natutunaw na yung iba. Tapos sa kabila naman tayo, yan,
Ipakita ko rin sa inyo yung ganda dito. Yun. Yan, nasa kabilang side naman tayo. Andito naman tayo ngayon sa starboard side. Ayun, dito malamig yung hangin dito. Yan, puro yellow rin yun. Sa ibabaw na yun. Yung mga yun. Puro bundok yung kabilaan. Yan, wala kang makikitang mga bahay-bahay dyan. Oh. Puro bundok talaga yan. Yung dito sa Alaska yun, galing kami kahapon ng Skagway. Tapos ngayon, papunta naman kami ng Glacier Bay. Makikita natin mamaya doon yung tinatawag na College Ford. Yun din yung pinaka sightseeing doon. Maganda makita doon pag nag-crack yung ice, tapos makikita mong bumabagsak. Yun ang maganda tignan doon. Yan, enjoy na muna natin yung mga tanawin dyan, no? Malamig yung hampas ng hangin. Inside, you'll find a close-up view of the west arm of Glacier Bay, which we'll be traveling up today. The park map has 3 primary colors. Blue indicates the bay, green represents vegetation and exposed rock, and the white is snow, ice, and glaciers. At the north end of the map, you'll notice a fork in the water. That is where we're heading today. Today, we have an opportunity to see a landscape on the move as we chase the retreat of glaciers up the bay. You're getting up close and personal with the work of glaciers. We'll see the bay they left behind, the habitats they've created, and the human stories they have shaped. This is a landscape of motion. We will continue heading north from here, up the west arm, into Tar Inlet, to view the Tidewater Glacier, Marjorie Glacier, at approximately 9:30 to 10:30 a.m. At that time, I'd encourage you all to be on the outside deck this exceptional day, dressed warmly with your cameras and binoculars on top. After stopping at Marjorie Glacier for about an hour, we'll be coming out of Tar Inlet and heading west into the Johns Hopkins Inlet. There, we will get a view of Lamplugh Glacier and the Johns Hopkins Glacier before turning and heading southbound for the day. There will be a lot to see in Glacier Bay today. I'd encourage you to spend as much time as you can outside and keep your park map handy. You can find a route map and itinerary posted at the information desk. Ranger Ian and Ranger Dan will be at the information desk located on deck 15 at the 15
selling souvenirs, educational materials, and more. 8 o'clock until 1 p.m. today. Sobrang lamig na. Nanginginig na ako sa lamig. Balik tayo doon sa kabila, sport side. Kasi doon, mas maganda makikita natin doon. Pero bago yan, painit muna tayo. Yan. Dito muna tayo. Dito sa likuran masarap tumambay dahil yung sikat ng araw tapat natin. Ang sarap sa mata yung mga tanawin na makikita mo dito. Ganda. Nainita na tayo. Diretso na tayo sa port side. Yan oh. Dito mas maganda na yung makikita, matatanaw natin. Medyo palapit na tayo ng palapit sa mga snow. Ayan oh. Puro snow na yan. Makikita natin dyan. Tapos dito may mga bahagi na yung mga snow. Yan, natunaw na yung iba. Yun, napakaganda. Kay sarap sa mata. Ang sarap sa mata ng tanawin. Dito banda may natatanaw na akong mga bangka doon. Meron sila 1, 2, 3, 4, 5, 6. So may mga 6 na doon. So ibig sabihin dyan may mga malapit na dyan na nakatira. Coming up on the port or left-hand side of the ship, currently at our 11 o'clock position, there are some brown bears
just past this rocky knoll with all the trees on it, you'll see an exposed rocky beach. And just beyond that, in the beach meadows, if you have binoculars, you might be able to spot a few brown Ganda dun, no? bears. As we head a little further north, that rocky beach will be coming up on our left or port-hand side. Look into the meadows with that short greenery before the tree line, and the coastal brown bear is making its way around town. Hindi natin makikita saan kaya banda yung brown bear dyan. Ayun, naglabasan na yung mga pasahero. Looks like there'll be two separate brown bears sharing that beach meadow together. Again, on the port or left-hand side of the ship, about our 10 o'clock Dito yun, position, sinasabi you'll niya. see a rocky shoreline. Just beyond Brown that bear. is a beach meadow. On one side closer to us, there's an adult brown bear. On the further side, a little bit further away from us, there is another adult brown bear, enjoying some food in that lush beach meadow. Hinahanap ko saan yung brown bear. Dito lang eh. Nakikita ko mga lumilipad na ibon. Ay grabe, ang ganda. Yun, palapit na tayo, palapit doon banda. Ayun, nandito na kami sa may Glacier Bay. Good morning. So makikita natin dito yung College Fjord. Ayan. So ayun yung makikita natin na yan. So yun yung mga isa sa mga pinaka sightseeing dito. Yun yung College Fjord na tinatawag. Ayan. Ulitin ko lang, nasa Glacier Bay na tayo. Ito na yun. So pag nandito, yun, nakatinder lang yung barko. Tapos yung mga pasahero nagsilabasan yan, gagawa na titingin nila. Yun yung pinaka tinitignan dyan. Mas magaganda tignan yan pag nagbiyak-biyak yung ice, tapos babagsak. Sa dami ng mga turista nagsilabasan, yung mga pasahero. Ayan, ganda. So simula dyan sa baba hanggang doon pa yan. Ayan, makikita natin kalilig yung mga ice na yun, na mga nabiyak. Sarap sa pakiramdam na nasa College Fjord.
ito nga pala, ito yung court. Yan, kung gusto mong mag-basketball, meron dyan. Meron din yan dito. So where would you? Gandang pagmasdan, di ba? Ayan na yun.
Yan, sa kabilang side naman tayo. Nakita na natin yung College Fjord. So, Yes, thank you. sa likod lang yun, oh. Tapos pag dito, yan, makikita rin natin dyan mga bundok. Puro rin ice yung ibabaw. Yan, makikita natin dyan. Tapos makikita natin sa baba yan, puro may mga pasahero. Ayan, nasa starboard tayo. Hey bro. Tapos dito banda, ayan, tunaw na yung mga ice dyan. Yan, di ba? Napakaganda. So ayun, no. Sa mga nag-enjoy sa aking video, please comment naman, like and share and subscribe. Grabe, ang ganda. Doon banda yun, puro yellow nga yun, nandun. Iikot yung barko. So titingin tayo dito tayo banda. Tingnan natin sandali. So matingin tayo medyo malapit ng konti kasi iikot yung barko. Ayan. Swimming pool yung mga ano dyan. Grabe dito, may naligo dito. Sobrang lamig na nga ng tubig. Ayun, oh. Nagbababad pa sila. Grabe. Yun, tas may makita tayo dyan sa baba. Yan, yung yellow nagiging kulay itim. Ayan, sa baba. Maraming nakalutang na mga nabiyak na yelo. Alright, malapit na yan ah.
Umiikot tong barko kasi para yung nasa starboard side o port side ka, makikita mo yung mga nasa kabina lang, nasa mga kwarto nila. Kaya umiikot to para makita rin ng mga ibang pasahero. Tas mga 10:30, yun, aalis na rin ulit to dito. Papunta naman kami dun sa Whittier. Bukas, ano kami bukas? Nasa dagat lang kami bukas, CD kami. After tomorrow, Whittier, Alaska. So ayun, ang gandang pagmasdan, di ba? Sarap sa mata. Sarap tignan, di ba? So ayun mga boss, guys. So thank you sa mga nanonood. Salamat sa suporta. Like and share and subscribe mga boss. Thank you so much. Ciao. And hopefully nag-enjoy kayo sa aking mga video. Maraming salamat.